Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Sa sobrang pagkadesperado ni Vladimir Putin na manalo laban sa Ukraine, kumuha siya ng mga sundalo mula sa North Korea upang kanilang maging katulong laban sa Ukraine. Pero syempre, hindi papayag si Kim Jong-un na basta na lamang siya magpadala ng kanyang mga tropa at isabak sa giyera nang wala siyang nakukuhang kapalit. Bukod sa obligasyon nila na tulungan ang mga sundalo ng Russia dahil sa pinirmahan nilang kasunduan sa pagitan nila at ng Russia kamakailan lamang, pinangakuan din ni Vladimir Putin si Kim Jong-un na bibigyan siya nito ng advanced technology program upang mas mapalakas pa ang kanilang puwersang militar. Kasama na din dito ang tonetong supply ng bigas sa North Korea ng maraming buwan. Pero muli, mangyayari lamang ang mga ito kung manalo umano si Vladimir Putin laban sa Ukraine. Subalit alam nyo ba na bago pa man makatapak ang mga sundalo ni Kim Jong-un sa Ukraine para tulungan ang mga Russians, noon pa man ay nagpapadala na si Kim Jong-un ng milyon-milyong halaga ng mga armas pangdigma upang magamit ng mga sundalo ng Russia laban sa Ukraine. Pero ayon sa mga lumabas na ulat, sa milyong-milyong halaga pala na ito ng mga armas pangdigma na ibinibigay ng North Korea sa Russia, halos karamihan pala sa mga ito ay hindi gumagana at pumapalya. Halos nasa kalahating porsyento umano ng mga armas na ito ang hindi na napakikinabangan ng mga sundalo ng Russia. Isa lamang umano sa bawat 5 bala ng kanyon ang gumagana mula sa North Korea. Ito ay isang malaking pagpapatuloy na ang mga armas na ito ay matagal nang nakatambak sa arsenal ng North Korea at nasa dekada nang hindi nagagamit. Kaya din siguro maya't maya ay naglulunsad sila ng mga missile testing para kahit paano ay mapaputok nila ang mga ito. Wala din silang maayos na maintenance program kaya karamihan sa mga ito ay kinakalawang na. Pero kahit hindi lahat ng mga ito ay garantisadong gumagana pa dahil sa dami ng mga ipinapadalang armas ng North Korea sa Russia na tinatayang nasa 3 hanggang 10 milyon at marami pang paparating, nagiging malaki pa din ang tulong nito at natatakpan ng dami ng bilang na ito ang mga sira at hindi nila magamit ng mga armas. Kumbagay dahil sa dami ng ipinapadalang armas ng North Korea sa Russia, hindi gaanong ramdam ni Vladimir Putin ang marami din ng mga sirang armas na ipinapadala sa kanila. Pero magkagayon pa man, kahit saan natin titignan, malaking kasayangan pa din para sa dalawang panig ang mga hindi magamit na mga armas na ito. Panoorin ang video na ito kung saan isa-isang kinakaskas at nililinis ng mga sundalo ng Russia ang mga bala ng kanyon mula sa bansang North Korea. That's us preparing the ammo, cleaning off rust, sorting and packing. I'm cleaning, Lyosha, not we are cleaning. Someone's task is to film, others... Yes, I'm managing the process. Subalit ang mga luma at kinakalawang ng mga artillery at iba pang armas ng North Korea ang siyang naging katulong ng mga sundalo ng Russia sa Ukraine upang manatiling nakatayo. Ang mga sira at kalawanging armas na ito ang siya ding dahilan kaya ang puwersa ng Ukraine ay hindi matalo-talo ang puwersa ng Russia. Sa lumabas na balita noong isang araw lamang, noong summer ay nagpadala ng nasa 2 milyong piraso ng bala ng kanyon ng North Korea sa Russia. Subalit marami sa mga bala na ito ay luma na, may sira habang ang ilan ay hindi na talaga maaari pang gamitin. Ayon sa mga eksperto, ang mga munitions umano na ito ay low standards at talaga namang napakaluma na. Pero kung wala ang mga ito, tiyak na ang Russia ay wala na din sa kasalukuyan. Tiyak kasi na mahihirapan silang sumulong sa Ukraine. Ang pangunahing ginagamit ng mga sundalo ng Russia upang umatake at sumakop ng teritoryo sa Ukraine ay sa pamamagitan ng pagpapasabog gamit ang kanilang mga artillery. Kaya naman malaking tulong sa kanilang mga bala na ipinapadala ng North Korea sa kabila ng may kalumaan na ang halos lahat sa mga ito at matagal nang nakatambak sa arsenal ni Kim Jong-un. Sa maniwala kayo't sa hindi,
Ang mga kinakalawang na bala na ito ang nagpapanatili sa pwersa ng Russia na malakas at matatag laban sa Ukraine. Mahinang klase man ang mga munitions sa mga ito dahil naman sa dami ng mga ito ay hindi pa din magawang pigilan ng Ukraine ang pwersa ng Russia sa pag-atake. Kung ang ilan ay naniniwala sa kasabihang quality over quantity, para sa Russia ngayon, mas naniniwala pa din sila sa kasabihan na quantity over quality. Sa ngayon ay isa din ito sa malaking pangamba para sa Ukraine at sa ilang mga opisyal ng Amerika. Sa isang ulat na inilabas noong Agosto ng South Korea Defense Intelligence Agency, noong kalagitnaan pa lamang ng taong 2022, ang North Korea ay nagpadala na ng nasa 13,000 mga sea containers sa Russia na kanilang ginamit upang magpadala ng mga armas. Ayon pa sa ulat ay nasa mahigit kumulang 6 na milyong mga artillery shells ang naipadala na sa eastern port ng Nanjing pa lamang. Hindi pa kasama dito ang mga nasa daan-daang libo din na mga 122mm artillery shells, anti-craft at anti-tank missiles. Dahil sa dami ng mga armas na ito na ipinadala at ipinapadala pa ng North Korea sa Russia, ang weapon arsenal ni Vladimir Putin ay palaging puno at hindi nauubusan ng laman kahit pa umabot ng maraming taon pa ang laban nila sa Ukraine. Pero sa kabila naman ito, mayroon pa ring good news para kay Vladimir Putin dahil nagawa nilang masakop ang isa na namang bayan sa Ukraine, ang Volodar. Subalit ang kapalit naman ito ay ang pagkasawi ng ilang mga elite soldiers ng Russia. Makuha lamang ang nasabing lugar. Ang dahilan din naman kaya ginive up ito ng Ukraine ay dahil sa hindi sila maaaring gumamit ng armas kapareho ng armas na gamit ng Russia sa lugar na iyon. Ito ay dahil hindi pa din pinapayagan ng West ang Ukraine na gumamit ng mga armas mula sa kanila laban sa Russia. Subalit ang mga armas na ito ay kasalukuyan ng gamit ng Russia laban sa Ukraine. Hinaing ni Volodymyr Zelensky, ang Pangulo ng Ukraine, bakit umunong hindi pa din sila pinapayagan na gumamit ng mga armas na ito. Gayong ginagamit naman ito ng Russia laban sa kanila. Sinisira umano ng Russia ang kanilang bansa at dapat ay protektahan nila ang kanilang mga sundalo at mga mamamayan. Hindi umano ito patas dahil ang gamit na kanilang kalaban ay gamit na ipinagbabawal nilang gamitin. Isa sa tinitingnang dahilan ng West kaya ayaw nilang ipagamit sa Ukraine ang kanilang mga armas ay dahil ang Russia ay may mga nukes at nagbanta sila noon na hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang mga ito kung sakaling umabot na sa sukdulan ng lahat. Ito ang pinakainiwasang mangyari ng West. Kung ipapagamit kasi nila ang kanilang mga armas sa Ukraine, tiyak na malaking kaguluhan ang idudulot nito na maaaring hindi na lamang sa rehiyon nila magkaroon ng digmaan kundi madadamay din ang maraming mga bansa sa buong mundo. Pero kung pag-aaralan ang mga nagiging hakbang ng Russia, malalaman natin kung gaano kahina ang kanilang bansa. Kung ang Russia, na ayon kay Vladimir Putin ay pangalawa sa may pinakamalakas na puwersang militar sa buong mundo, ay hindi matalo-talo ang Ukraine hanggang sa ngayon, at kung wala lamang silang mga nukes na kanilang masasabi nating advantage, paano pa kaya ang mga sundalo ng North Korea? Naglunsad ng isang press conference si Vladimir Putin upang sagutin ang nag-iisang katanungan. At ang tanong na ito, ano ang gagawin ng Russia kung sakaling payagan ng NATO ang Ukraine na gamitin ang mga armas na mula sa West? Pero bago niya ito sagutin, ang press conference pala na ito ay peke lamang at ipinalabas ni Putin dahil noong nakaraang linggo, nabalitaan niyang mas lumalaki ang posibilidad na payagan na ang Ukraine na gumamit ng mga armas mula sa West, lalo na ng bansang Estados Unidos. Siyempre, kung mangyari ito, tiyak na hindi na ito kakayanin ng Russia na ngayon ay napakalala na ng kanilang kalagayan. Naglunsad ng peking press conference si Putin at ang kanyang naging sagot. Kung sakali umunong gawin ito ng NATO, hindi magdadalawang isip ang Russia na atakihin na rin ang NATO at muli, nagbanta siya na hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang kanilang mga nukes laban sa kahit na sinumang bansa. Sa ngayon ay palala pa ng palala ang nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine at habang tumatagal, tila mas nakikita ang tunay na kahinaan ng puwersa ni Vladimir Putin. Kumuha siya ng mga sundalo mula sa ibang bansa na inakala niya magiging katulong ng kanyang puwersa laban sa Ukraine pero ang resulta, mas mahihirapan lamang pala sila at ang kanilang hinahangad na tagumpay ay magiging mas imposible pa kaysa sa kanilang inaasahan.
Matagal-tagal na din na gumagamit ang Russia ng mga armas na kasing lakas ng mga nasa West na ipinagbabawal gamitin sa Ukraine. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa din sila nagtatagumpay na sakupin ang buong bansa ni Volodymyr Zelensky. Ang Ukraine na napakaliit lamang na bansa ay nagagawang protektahan ang kanilang teritoryo nang hindi gumagamit ng mga armas mula sa West. Pero ang Russia hanggang sa ngayon na ipinagpipilitan ni Vladimir Putin na second strongest country pagdating sa pwersang militar ay hindi pa din nagtatagumpay. Isa pa ding malaking palaisipan kung bakit nga kaya kumuha ng mga sundalo ang Russia mula sa North Korea. Ano nga kaya ang kanyang tunay na dahilan? Malalaman natin yan sa mga susunod pang araw.